Network Entertainment. Did you have a hard time separating it? Yung role niya as a father and as a boss. I had a hard time. I'm still having a hard time. I think it's always good. Nandyan parati yan. Kasi pag family business, mahirap talaga alisin eh. So, kumbaga, mahirap magpalaki ng magulang. Tama. So, kailangan rin ma-train kami pareho on how to manage this type of Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host sa si Zar De Los Reyes, CRSP, career coach, Upwork expert, and yung kasama natin dito na Sige. Kasama natin na kunwari HR. Hindi ka naman HR, di ba, sabi mo? Under HR ang recruiting. Ayan, oo. Ayun. Pero Pero alam mo, Zar, ano? guest natin si Banana Chief. Banana Chief. Bakit Oo. Banana Chief? Ano siya, CEO ng Villa Socorro Farms. Nice. Ang sarap nun, no? Yung Villa Socorro na yung product banana sila chips. sa banana. Oo. Yun. Salamat. Si Mr. Raymond Aaron. Hello Hi, guys. Raymond. Hello, guys. Thanks for having me Oo. today. Thanks for having me. Welcome to the Underpaid Podcast. And pag-uusapan natin, syempre, yung after graduation, nagtrabaho ka agad sa family business. Hindi lahat ng estudyante or ng anak gustong magtrabaho sa family business. Tapos yung startup, 'di ba? Kwento mo naman sa amin, yung hindi mo naisip na mag-corporate. Actually, napag-isipan, pero nandun yung opportunity eh. So, nung graduate ako, sabi ko, gusto kong makatulong sa family business. Ito yung family business namin. Simula pa lang, startup. Kumbaga nandun ako sa point wherein I wanted to be the obedient son na makatulong sa aking parents. So, I went straight to the family business. The obedient son o parang wala kang choice? A bit of both. Kasama na yun. Walang choice, no? Kasama na yun. Mahirap din mag-apply nung time na yun eh. Graduate ako 2009. So parang medyo, I think nagkaka-crisis, global financial crisis. So sabi ko, nandiyan na yung business. Sige, pwede na to. Hindi ka pinilit na, uy, dito ka na pag after graduation, di ka ginanon? May choice naman daw ako. Oo. Pero nakita ko rin naman yung opportunity para sa akin eh. Parang naging, I wanted to get to the idea na social entrepreneurship, mag-business na nakakatulong sa ibang tao. So farming was a good avenue na makatulong sa mga tao. Okay. Pag sinabi mong social enterprise para maintindihan ng mga Immortal, ano yung ibig sabihin nun? So ang explanation ko siguro na simple lang ay negosyo siya na may puso. So may puso, yes, may negosyo ka pa rin, dapat kumikita ka pa rin, pero may puso para sa komunidad, para sa kapwa, para sa environment pati. So yun ang idea ng social entrepreneurship. Okay. So sa inyo is napili niyong tulungan mga farmers. Mga farmers, Yeah. yes. Pero the business, was it in line with what you, diba nag-graduate ka, diba? So was it in line with your course? I did marketing, specifically marketing. I graduated in Ateneo, Communications Technology Management. Pero my track was marketing. Tapos I did minor kasi in enterprise development. So business. Definitely, farming was not the concept na gusto kong puntahan. I didn't ever know na mapupunta ako agriculture. Pero gusto ko magnegosyo. So kung in that sense, medyo in line naman siya. Pero pwede mo sabihin na may pera pagdating sa agricultural products. Maraming pera dyan. Definitely. Hanggang ngayon, pinupush talaga namin yan eh. So sabi ko, graduate ako 2009, 15 years into the business. So sabi ko, pinopromote talaga namin sa mga tao, sa mga youth, na pwede talaga, may pera naman, may opportunity sa agribusiness. So it's just a matter of mahanap natin yung tamang way into that field, literally and figuratively, yung field ng agriculture, may pera talaga. Ano yung mga products na yung parang underrated,
isipin mo, parang wala atang pera sa ganyan. Ba't kami magbebenta ng ganito? Hindi na ako lalayo pa. Siyempre, banana chips yung isasagot ko dyan. Nung nagsimula kasi kami, banana chips, may kita mo lang yan sa mga bus terminal, sa mga that's kanto-kanto. true. Kasama Diba? ng mga espasol. Parang ganun lang, di ba? Parang murang-mura lang, mga 10, 20 pesos siguro, naka-plastic. So sabi namin, i-elevate naman natin yung banana chips. Damitan natin lang siya ng konti. Lagyan natin ng packaging material, itabi natin siya sa mga alam natin na corn chips, potato chips. Tapos, so doon lumabas yung potential ng banana chips. So now, 15 years after, siguro naman, kahit pa paano, we've run a stable na business dito sa aming ginagawa. Parang siyang export quality banana chips, no? Oo. As in, madaling i-export, Yes, no? yes. Salamat. Tsaka yun yung naging, kumbaga, yun yung nagpatuloy ng negosyo namin. Nahanap namin yung opportunity na yun na marami rin pala tayong mga kababayan abroad na tumatangkilik nitong mga produktong Pilipino. So, nakakapag-export tayo at nagbibenta tayo sa kanila abroad. Before Villa Socorro Farms, ano yung negosyo ng pamilya nyo? Not negosyo. Actually, my dad worked for corporate. Isa rin siyang yung, sabi natin, corporate slave. Ano siya? Immortal. Immortal rin siya. Working for the bigger multinational company. So, nag-Unilever siya all his life. Ano rin siya, one of those few na single company through and through Unilever Yun for yung 30 Like uso from the dati. time that he graduated Exactly. Yes. until yes. he retired? Yes. Ganun Wow. dati, Zar, Yes, di ba? yes. Sa bagay, Oo. tito ko rin sa Yeah. Mitsubishi. Like, tuloy-tuloy siya. Si Jojo na na-interview natin, San Miguel. Tagal niya ron. Yeah, yeah. Pero naman sila, kapit lang eh. Walang bitawan eh. Oh, Kasi galing, parang nakasanayan nila na yun yung parang kahit ano mangyari, paglalaban ko to. Tsaka pagpatuloy ko to. maganda ilagay sa CV, sa resume, Correct, na correct. tumatagal ka sa kumpanya. Correct. Oo, wala nga lang job hopping. Iba talaga yung iba talaga yung Iba ata format pag pinirata ka dati. Oo. Yun rin. Tsaka I guess generation na rin. That generation, ganun mag-isip. Very stable. Oo. Yeah. Sa mother side, My mom was a housewife. She took very good care of all of us while my dad worked. So kami magkakapatid ay naalagaan sa bahay. Naaruga at nabantayan para hindi mapariwara. Yun na lang ang sabihin natin. And then, talagang nung nag-retire ang father mo, nagtayo kayo ng startup. Correct. So parang, I'm actually a 4th generation na magsasaka at magsasaba. Really? So my great-grandfather from Iloilo, talagang yung farmer, na grassroots farmer sa Iloilo. Tapos nakapag-aral niya ng agriculture yung lolo ko sa UP Los Baños. Wow. And then my dad, I would say a corporate farmer. Nag-corporate muna siya ng 30 plus years. And then gusto niya magbalik loob sa pagsasaka nung siya nag-retiro. Okay. So doon siya nag-start itong farm namin sa Pagsanghan, Laguna. Wow. And then pag entrada ko nung sa business, entrepreneurial farm naman or agribusiness naman yung concept na farming. So that it's I brought. nothing new to you, like to the family. Because you had that experience na pala sa agriculture. Yeah, I guess you can say that. Oo, parang nasa dugo namin talaga yung magsasaka. Oo. Nakaguhit na sa mga palad nila. Yeah, Oo. precisely. Oo. Yeah. I mean, I wouldn't say na lumaki ako sa farm, Yeah. pero nandun sa amin. May background na, may Para background. kang taga-Bambam, ha? Di ba? Ano yun? Lumaki sa farm. di ba? Hindi ka naman, Kinulong ka lang. hindi gano'n. Hindi gano'n. Hindi yata. Hindi. So pero nasa dugo nga namin. Ibang yung farm to, ibang farm to. Correct. Saging to, saging. Oo. Pero at least, di ba, may background. Kasi akala ko dati, as in, wala, naisip lang ng dad niya. Parang after... Hindi naman yung trip-trip lang. Pinag-isipan talaga yun. Merong mga ganun, yung parang, okay, anong gagawin ko kaya after retirement? Well, a part of it, pero akala ko wala talagang background, Yeah. like start from scratch. So ano to, back to the root, back to his roots. Yeah. Parang ganun talaga yung idea. That's an interesting story. So yung mga kapatid mo, hindi ka naman pinigilan. Na to get into the business? Oo. Hindi naman. I think, may kanya-kanya kaming buhay na nung time na yon. They were a lot older than me. Yung mga kapatid mo, nag-corporate lahat. Nag-corporate sila, yes. Oo. Tapos ikaw lang yung masunuring anak. Kuno. Hindi sila masunurin lahat. Ako lang yung masunurin. So, sino kasama mo dun sa business? Ikaw lang? So or... I started ng matagal. So mga 10 years halos. It was me and my dad and my Yeah. mom. So my dad yun talagang very present dun sa business. So it was also
a different experience, syempre, working for your dad. Kung I would say nga when I was starting, I was also underpaid and very much overworked. Kasi gustuhin mo ba na yung boss mo kasama mo kumain ng lunch, dinner, ang office namin nasa bahay lang. So it's really like a family business talaga, family run talaga, na startup. Mas malaki ba yung pressure pag yung boss mo, daddy mo? Siguro from a personal side kasi there's always a very human aspect to it na you want to prove your parents, you want to be deserving of your parents' love. Medyo psychology na yan. Pero so nandun yung pressure na you don't want, hindi lang yung boss mo yung pinapasaya mo, but you're also trying to please a parent. So ibang maraming angulo doon na nakakonekta. Ano yung usual na pinagtatalunan nyo nung nagsisimula pa lang? Marami talaga. Especially when I was very idealistic. I was out of university. Bata pa. Nasa early 20s. Yeah, idealistic, optimistic. Tas I guess very seasoned na siya nung time na yon. So may clash talaga of differences of opinion, differences of ideas. I was trying to be parang more fun, hip. Uso yun, ito yung advent of mga Google, yung mga ganung time. So parang you try to be hip in terms of running a corporation. Pero so yun, yung mga ganung bagay talaga pinagtatalunan namin, yung mga opinions and perspectives namin sa yung HR nun, malamang si daddy mo. Ganun na rin. Yeah, wala. Did you have a hard time like separating it? Yung role niya as a father and as a boss? I had a hard time. I'm still having a hard time. I think it's always good. Nandyan parati yan. Kasi pag family business, mahirap talaga alisin eh. So, kumbaga, mahirap magpalaki ng magulang. Tama. So, kailangan rin ma-train kami pareho on how to manage this type of ano. Sa Chinese kasi ganyan din eh. Talaga? Yung boss nila, yung mga magulang. Ako, nung growing up, nakikita ko yung mga pinsan ko, nagtatrabaho sila, kasama nila kapatid nila, yung parents nila. So na-observe ko, sabi ko, ayoko maging ganito nung pag-graduate ko na kasama mo yung nanay mo hanggang sa mga opisina. Pinsan mo. Ayoko nung ganon. Masaya, magkukwentuhan lang kami. Pero pag yung trabaho na pati nandyan si mga pag may auntie, uncle, na. mga diba? Ayoko na, mas gusto ko mag-corporate nun. So magigets ko yung mga kapatid mo. Kaya sa amin naman, never namin pinagtalunan yung work ethic. Yung parang alam namin na seryoso tayo sa trabaho. Minsan nga kaya kami nag-aaway kasi masyado kaming seryoso. Parang gusto namin, naniniwala kami with whatever belief system na meron kami, paano papaunlarin yung negosyo. So doon nagkakaroon ng misunderstanding kadalasan. Sa mga immortal na nakikinig ngayon, yung iba, syempre, may mga negosyo, mga magulang. Ano yung tips mo pag maging kasama nila yung kamag-anak, kapatid, or magulang sa isang company? Dapat talaga paghiwalayin yung trabaho at saka personal, yung family life. Mahirap. Easier said than done. Pero marami namang pamamaraan and at least pagpasok pa lang dapat gano'n na yung mindset. Simple as pagkain. Kung kakain kayo ng dinner, pag upo ko sa dinner table, tapos na lahat ng usapan dapat about business. May rule kayo na ganun? Wala. Pero dapat... Gagawa pa lang siya. Kaya nga sabi ko, easier said than done eh. Kasi nga, parang given a choice, ganun. Pero nasanay na kami masyado na parang nag-mesh na yung life namin eh. Pero I make an effort sometimes na kahit may gusto man ako sabihin, hintayin ko pagkatapos. Pero, tricky. Nako, hirap na, no? So, yung kailangan paghiwalayin yung trabaho tsaka yung pagiging mag-ama or kamag-anak, no? Ano pa yung pwedeng Tas siguro sa pera, kailangan may linya talaga na itong pera na to para sa negosyo, itong pera na to para sa family. Kasi yung maraming downfall ng mga businesses is naghahalo. Kunyari, nangailangan yung pamilya ng pera, bubunot ka ngayon dun sa kapital ng negosyo. Hanggat sa maubusan ka na ng kapital sa negosyo. So, yun, isa rin yun. Kailangan medyo malinis yung pag-separate ng dalawang kaban. Ng kaban ng pamilya at kaban ng business. Ano pa yung isa pang tip? Siguro huli would be, ano pa ba? Kailangan, nandun pa rin yung level of respect to the elders. So, para at pag
iintindihin mo dapat kung saan ano yung pinanggagalingan na perspective ng mga generations. So, me coming up, knowing na my dad did corporate for 30 plus years, alam kong yun yung pinanggagalingan ng mindset niya. Tsaka syempre yung last job niya, siya yung big boss eh. Yeah. So, sanay na siya na Siya nag-uutos. siya nag-uutos. Medyo hindi na talaga siya yung bababa doon sa on the ground at magbebenta ng banana chips. Parang talagang ano na siya, top management na siya. Tsaka So I have Yeah. to understand that. Tsaka kasi back then, ano talaga ang binavalue ng mga, sa Pilipinas dati mas binavalue yung age kaysa sa abilities. Oo. Pag nakita ng bata ka, kahit gaano ka kagaling, hindi ka ipopromote dun sa Ito ba yung mga baby Senior. boomer generation? Correct, Di ba? correct. So, Tsaka partly cultural lang konti Yeah. rin sa Cultural, Philippines na ganun. So kailangan, nababago naman siya somehow. I think this generation, nagiging merit-based tayo depending sa trabaho. But yeah, definitely hindi siya basta-basta matanggal yung ganung concept. sa yung mga kamag-anak na tumatawag sa inyo na, uy, hanapan mo naman ng trabaho o bigyan mo naman ng trabaho tong pinsan mo or tong pamangkin mo kasi bagong graduate. Meron bang ganon? May mga ganun, di ba? scenarios May mga bang ganun ganon? kamag-anak, Yeah, di ba? definitely. Oo. May mga ganun. But buti naman not so much sa amin. Tsaka, kumbaga, kami pa lang as a family, medyo, nandun na kami in place. Kung maglalagay man kami, we try to find the best fit pa rin ng mga tao. So, so far, wala pa naman. Wala pang nagiging pinsan or naging employee namin. Bakit ikaw, Stanley, meron sa'yo? May mga tumatawag na kamag-anak na, uy, hanapan mo naman ng trabaho si ganito, si ganyan. Talaga? Baka matulungan mo. May mga ganun no? Or yung kaibigan ng magulang mo or kaibigan ng lola, ganyan. Yeah. Diba? Lalo na yung mga malalaki talaga na businesses na maraming paglalagyan. Oo. Siguro we're not that big na para problemahin pa yun masyado. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo, ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin ka sa ng camera. podcast na to. Sa Hello, camera. hello sa Hello. inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Ayaw umiinom. Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Hindi. Hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig! Sige. Huwag na! Dito. Bumalik na kayo sa show na! Oo, Sabihin yan mo, na, hindi yan na kayo na yan. pupuntahan! Huwag kayo pupunta sa show na! Ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa Oo, The Cool pwede naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. Would you get kamag-anak as an employee? Advisable ba yan? I've never had first-hand experience, pero if you look at the studies, hindi siya advisable. Kasi mas lalo, again, mahirap talaga paghiwalayin yung personal relationship at saka yung work relationship. That's true. So it's still best to find hindi ka mag-anak. But syempre, may mga case-to-case yan depending sa type of business, ganyan. But on a traditional setup ng negosyo, hindi talaga siya ideal. How about yung best friend, yung mga ganun, barkada? Parang ganun din yun Oh. Parang ganun din. You try. I've also tried to set up some businesses with some friends. Oo. Some work, some didn't work. Iba-iba eh. Minsan, After nung hindi nag-work, friends pa rin ba friends kayo? pa rin naman kami. Parang, in fairness naman, yung pinagtalunan wasn't so much parang differences in opinion, but, other outside factors. So, nakapag-stay naman kaming friends. Ano yung benefits nun, no? Like, Pag kapag hinire nila kamag-anak, meron bang unlimited banana chips? Ganon? Sa amin? Oo. Not necessarily. Pag Not necessarily. Ano kaya yung, alam mo bakit ko tinatanong? Nagtrabaho ko sa tita ko noong mga 2002. Nakakain ako ng buffet, gano'n. Kasi sa restaurant, kailangan maubos lahat, di ba? Oo, pero hindi ko Hindi naman, tatapon, di ba? pero may gano'n akong privilege. So, nag-iisip ako, okay. Ang naiisip Pag sa ko- banana chips kaya, ano kayang makukuha ko doon? Kunwari, pinsan, gano'n. Hindi kasi pagka ang nakita Libreng kong- banana chips ba every month?
Ang Wala kaming ganun. Ay, Pero wala kayong ganun. Wala pa naman kami. may ganun. 20% discount May pag mga bumili discount. Ka, Tsaka pagka... Talaga? Pag relatives, Or ganon. kami, kahit ako. Pag Ay, ikaw? Even Hindi, ikaw? ako pag bumibili ako, pag kami kailangan ako, binabayaran ko. Ganun kami, talaga? ganun kami mag-operate, yes. Ay, ang galing naman. Maganda yung ganun. Oo, Kailangan- tama. Yun sinabi Tama. ko na Oo. kailangan Mm. separate dapat. Oo. Separate dapat. May mga may mga iba nagtatrabaho sa kamag-anak. Ang advantage nila, pag kunyari nagka-problema sa pamilya yung anak, sa school nagka-problema, pwedeng sunduin agad or kung ano Oo. man. Kasi pag corporate, mag-file ka pa ng leave, VL, SL. So, pwede mo diba? na lang kausapin. Ito pwede mo kausapin kasi kamag-anak mo. May Pero yeah. ang disadvantage naman is kunyari tatanggalin mo, magkakasamaan kayo ng loob dahil Ayun lang. magkikita kayo sa reunion eh. Diba? I think pag happy-happy, walang problema. Oo. Lahat naman yan lumalabas pagka Oo. medyo nagkakaproblema na eh. Diyan lumalabas Pag yung mga issues. pag siguro dapat may certain level of understanding. Oo. Pero kung wala. Mas nakilala bang daddy mo nung nakatrabaho mo siya? Oh, good question. Oo. Yeah, I guess you can say that. Kasi before, iba eh. Siyempre, nung bata ako, he was working, I was going to school, hindi kami masyadong nagkikita talaga. Ito, talagang we were forced to be with each other every day. So, nakilala ko siya good and bad. Kumbaga nakita mo ano yung favorite niyang ulam. all the parts. ganon. Oh, at Ano yung favorite At na hindi ako yung favorite na anak, mga Oo. ganun. Umiyak. Oo, talaga. Ay, sinong favorite? Oo nga, sino favorite? Sino Yana ba? Hindi, malamang yung kamukha. Huwag na natin sagutin. Ay. Kung sino yung kamukha. Ayan yun ang na, favorite, lumalabas diba? na. Kaya ako Yung- lang yung lalaki, paano yun? So Oo. ako pa rin ata yun. Bunso ka pa, di ba? Bunso pa ako, pero Oo. huwag na natin sagutin yun. Baka bila sila makinig, mahirap na. Baka matanggal ako sa trabaho. Baka matanggal ako. Ikaw pa naman yung banana Hindi, cheese. kasi siya yung tumulong sa family business. So, iniisip ko baka siya. Okay. Hindi mo pa napapanood yung movie How to Make Millions Before Grandma Dies, di ba? Hindi, bakit? Hindi pa. May Kailangan- may story. O, panoorin mo. Okay. Panoorin mo. Panoorin. Oo. Panoorin. It doesn't mean kung sino tumutulong siya yung favorite. Oo. Ano dapat, Overall. sino yung paborito, sino kamukha, ganon. Diba, Siyempre, hindi ko na spoil yung Usually, movie, oo. pero maganda yung movie. nanalo yung Panoorin bida sa mo. huli. Namatay Nanalo siyempre yung lola sa huli. Hindi, basta Parang panoorin given mo, natin. iyak ka. Ha? Iyak ka. Feeling ko iyak ka. Okay. O sige, Raymond, ano bang mapapayo mo sa mga listeners natin pag working sa isang startup na company? Of course, sasabihin nila na madali ka ma-promote kasi konti lang kayo eh. Pero ano yung mga pros and cons na lang? Siguro sa business naman talaga, lalo na kailangan nating masabayan yung ups and downs. Parang waves talaga yan eh. Naisip ko nga kung yung tao, yung mga taong matigas ang sikmura, na kaya niyang masabayan yung ups and downs, yan yung magsasucceed at the end eh. So especially for a startup, talagang dadaan ka sa butas ng karayom para maging successful. Kailangan masabayan nila yung ups and downs. So whether yung may-ari o yung mga employees, kailangan may intindihan sila na sabayan natin to, sabayan lang natin to, Okay. at everything will be okay in the end. Sige, what are you willing to compromise or yung mga nagawa mong kompromiso nung nagtrabaho ka sa startup? Being from Ateneo, idealistic ka, tapos syempre, nagbago yun. Nasa real world ka bigla. Ano yung mga nakompromiso sa'yo? Sagutin ko muna yung baliktad nun na what I would not compromise would Oo. be yung values. Mm. Siyempre, nandun pa rin yung values natin na hindi ko kayang talikuran. But so, anong kayang i-compromise? Siyempre, sabi mo nga, coming from a city boy pa rin naman ako. Oo. Kahit pa paano, I grew up, hindi nga ako lumaki sa farm. Oo. Tulad nung Kasi nung malay binanggit ko mo. kung kinulong ka sa farm, di ba? Doon ka Hindi ako lumaki sa farm. Pero napilitan akong pumunta sa farm. Mm-mm. Get your hands dirty, your feet wet, talagang suyod. Sabi ko nga, yung first job ko sa business was actually salesman, na iniisa-isa ko lahat ng mga tindahan. Wow. So, parang nag 4-year course ako para, I mean, modest, parang ano naman, pero nag 4-year course ako, tas at ang punot dulo niya, naglalako ako ng banana chips namin chips. all over the place. Mm-mm. So, pero doon mo masisimulan doon mo maintindihan yung paano ba talaga pagnenegosyo, doon mabubuo yung sabi kong parang tibay ng sikmura, lakas ng loob, kapal ng muka, very important sa pagnenegosyo. So sa paglalako ko na yon, the value of hard work talaga napaka-importante. Doon mo natutunan. Doon ko natutunan. Tapos nakisama ka rin sa kahit sinong
lahat ng klase ng tao, Correct, pinagsamahan mo. Correct. Kasi naglalako ka ng banana chips eh. So, the-experience ko nang masigawan ng canteen kasi dumating ako doon, malapit na yung lunch break. Sabi, pinapalayas ako, ba't naman daw doon kung kailan pinaka-busy, tsaka ako nagpakita sa kanila. Nanasan ko ng ayaw ko papasukin ng security guard. Na parang, minsan, it humbles you. Pero at the same time, nga, matututo ka talaga kung ano yung value of work. And hanggang ngayon, bit ko pa rin yun, 15 years after. Na that's still how we run. Kahit na 15 years na kami, we still see ourselves as a startup. We work as a startup, we act at a startup, and we value that idea na startup. It keeps you hungry at gutom para sa para to succeed. And syempre, yung sekreto ng kung bakit lumago yung Villa Socorro Farm yung mga kasama nila sa opisina. Yung mga farmers na tumutulong din, di ba? Yes, definitely. So all our maswerte ako, kumbaga I see myself as very lucky na marami kaming mga kasama sa business, mga employees, mga staff namin nakatulong through and through. And as you said, yung partner farmers namin, kung wala naman sila, wala kami dito sila yung nag-provide sa amin ng aming mga raw materials, ng aming mga saging na ginagawang banana chips. So napaka-importante yung role talaga ng aming mga partner farmers. Nice. Galing. So, Raymond, promote mo na yung Villa Socorro Farm. Okay. So, Villa Socorro Farm sa banana chips. It's ang bright yellow packaging na makikita ng mga tao sa stores. Meron kami sa SM Cultura, meron kami sa Rustans Marketplace, available kami sa Shopee. So they see us all over, marami naman kami mga stores, but siguro lalo na ibang mga nakikinig abroad, we're also available in maraming mga Filipino groceries sa iba't ibang parts ng mundo. So you can check us out, check our page, our website, villasocorrofarm.com. We also have a farm tourism site. Pwede rin bisitahin yung aming farm para makita kung paano niluluto yung banana chips. So parang pwedeng Field trip. Pwede mag-field trip, pwedeng mag-family outing, kung medyo gustong umalis man ng sa syudad ng konti at maka-experience ng farm life. Sa Pwedeng Pagsanhan? bumisita Sa Pagsanhan. Magkano? So meron kaming package ngayon, naka-promo kami day trip na 999. Okay. Visit, may Boodle Fight lunch na rin yun. Wow, Uy, okay, Tapos, sulit yun Sulit na yun. So 999, you get to go to our place. May lunch na, makita yung production ng banana chips, makakaluto ng banana chips. So we do an on-site parang demo cooking para matry ng mga tao, especially mga kids. Tuwan-tuwa yung mga bata pag gumagawa Talaga? silang sarili nilang chips. Uy, pwede palang gawing Pupunta tayo. outing ng Suplado Motors. Tama. Yeah. Pwede. Pwedeng road trip na episode, di ba? Yes. So yun. Maraming salamat, Thank Raymond Aaron Thank ng you. Villa Socorro Farm. Thank you. Supportan natin ang sa banana chips. And sa mga nanonood ng mga immortal, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer our poll questions. Meron tayong Facebook group tsaka Discord group. And yung Suplado Motors, please subscribe sa lahat ng social media accounts namin. Tapos Stanley Chi and yung Underpaid Podcast, pati si Zart. Yeah, connect with me on LinkedIn. Also, reminding you about the free coaching. Sayang, di ba? Uy, thank you pala dun sa mga, nag-ask for the coaching. Just message dun sa Underpaid Facebook page Yan. for the free career coaching. Tutulungan namin kayo. Bibigyan namin kayo ng advice kung ano mas maganda sa career niyo. Si Stanley, kung gusto niyo si Stanley, request nyo na lang si Stanley. Pero siguro expect mo na 30%, 50%, medyo baka Aalaskahin mo. oo, lolokohin ka ni Stanley, ganon. Maiinis ka lang. Masaya naman. Masaya naman funny yung naman. Ganon. Mga 50% fun. Ganon. Pag sa akin, 100% serious. Oo. Ano ba mga comments sa'yo ng mga nagpapakareer coach sa'yo? Hindi ko pwede sabihin Hindi, Kasi ano mga comment confidential. nila? Oo. What do you mean? Ano yung comment nila? Okay. Wala free. Sa underpaid lang namin sinasabi. Okay. Hindi ko na nilalagay sa TikTok, ganon. Sa underpaid lang. Ano yung comment nila na, ay salamat po, Siyempre, ganon. siyempre, thankful. Mm. Comment about you ba? Gusto mo ba malaman kung may sinabi sila about Ano ang you? sinabi nila? Oo. Nakikinig lang sila ng underpaid podcast, naaaliw sila sa'yo. Mm. Gwapo ka. Ayan. Yun naman gusto na marinig ni Yung Stanley. hinihintay May, niya. may ano ba? Oo. May natututunan ba sila? Oo naman. Oo naman. Yan ang maganda. Yun ang gusto niya. Yun ang gusto niyang comment. Hindi, kasi Yun ang hinihintay niya. Mas pogi ako sa personal. Yun ang Actually, dapat, oo. tinatanong, next time, pag Oo. may nag-message sa akin sa LinkedIn, kasi
tinatanong ko kung anong favorite episode eh. Ngayon tatanungin ko, pogi ba si Stanley Chi? Para at least makapagbigay Kasama ako yun ng sa, feedback ano, sa'yo. Sige. 'Di ba? Shoutout Saan sa ka ba mga... nila makikita ng personal? Kung gusto nila syempre sa mga shows natin sa Ayan. sa... Dapat si Wicked Raymond Dogs. tinanong mo kung pogi ka sa personal. Hindi, mas pogi sa akin eh. Pogi. Kaya, Pogi. kaya naman ako pumunta kasi nga nabalitaan ko na. O, 'di ba? Kailangan daw makita personal. Grabe. Shoutout, Ibang klase. shoutout sa pod manager natin, si Jasper. Pod producers natin, si Zeke and Jeff. Hello sa inyo. At namimiss na kayo ng mga happy hour homies natin. Sige, there you have it guys for Raymond Aaron, Zardos Reyes. I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.